Good evening, brothers and sisters. Hello. Mic test. Good evening, John. Good evening. Sorry, medyo na ano tayo, Good ginabi. evening po. So, sandali ng participants. Okay. Okay. So, hello, Sis Bonnet, Sis Neneng, Sis Princess, Brother Ramel, Brother Art, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Yuyen, and Brother Earl. Good evening sa inyo. Okay. Brother Ramel, opening prayer tayo Do, po. Opening prayer tayo. okay po, Do. Sige po. Mga kapatid, magandang gabi po. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and it shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding. Okay, so ang topic natin ngayon, hango pa rin sa revelations ni Saint Bridget. Entitled, Bakit hinahayaan ng Panginoon na atakihin tayo ng Diablo? So, simulan natin. Ang lecture natin ngayon, I hope kaya niyong magtiis hanggang sa huli. Napakaganda ng lecture natin at pasensya na medyo mataas-taas to, no? Kaya medyo na late tayo kasi yung ating slide madami, no? Medyo lalagpas siguro tayo ng isang oras. Pero pag nagtiyaga kayo, I'm sure marami kayong mapupulutang aral dito. Napakaganda ng lecture natin ngayon. So, kung hayaan lang daw ng Panginoon na makita natin ang spiritual world, no? Siguro daw mamamatay tayo sa takot on the spot. Kasi ngayon, dito ako sa kwarto, no? Naglalakad tayo, tayo sa kotse, nagdadrive. Akala natin mag-isa lang tayo. Pero hindi natin alam, napapaligiran tayo ng libo-libo o milyon-milyong mga espiritu. Mga angelic word, no? Angelic world. Good angels and bad angels. No? So, itong mga nakapalibot sa atin, kung minsan may mga demonyo, minsan good angels. So, itong mga demonyong ito, nakakatakot. No? Kaya sabi ni Saint Bridget, kung makita lang daw natin, no? Mamamatay tayo sa sindak. At binalaanan tayo ni Saint Paul, sa Bible, Ephesians chapter 6, sabi niya, hindi tayo nakikipagbuno sa laman at dugo, physical na mga tao. Ang totoo nating kalaban ay ang hindi natin nakikita, principalities, powers, no? Ito yung mga fallen angels, no? Rulers of the darkness. Yun, nakakalimutan natin, no? Dahil sa ating mga pinagkakaabalahan dito sa mundo, no? Mga kaaliw, problema, ano-ano pa. No? So, pero nakalimutan natin ang spiritual world. Yun talaga ang mas matindi. Minsan, nadarama natin yung digmaan. Yeah? Kahit hindi natin nakikita, nadarama natin minsan. At minsan, kung maalala nyo, may mga time, no, na parang bigla na lang may sudden impulse of despair. Parang wala ka ng pag-asa. Yung gano'n, intrusive thoughts, di ba? Ano yan, spiritual warfare. Minsan, hindi mo explain, no? Bigla ka lang parang galit na galit ka, no? Parang
para kang may sumpo, no? Tapos nasira yung dinner niyo dahil nagsagutan kayo dyan. No? Tapos nagsimula sa okay naman sana. Yeah? And then minsan, nagigising ka alas 3 ng umaga. Tapos bigla kang sobrang anxious. No? Di mo mapaliwanag. At minsan, nadarama natin, di natin maliwanag, pero para tayong may naghahunting sa atin na kaaway, di ba? So, nasisense natin yan, no? Na sa spiritual world, parang parating may nag-aabang sa atin na handang naghihintay kung kailan tayo vulnerable, kung kailan tayo weak, no? Tapos atakihin tayo. So, dahil dito, mapupunta tayo sa itong katanungan, itong pinaka malaking katanungan na tinatanong ng mga tao mula pa sa simula. Na? Itong tanong na to, tagal nang tinatanong ng mga tao mula pa sa simula ng mundo. Na, Panginoon, Lord, no? Di ba ikaw ay makapangyarihan? Kaya mo lahat sumpuin, kaya mo patigilin lahat, no? All powerful. Bakit hinahayaan mo na atakihin kami ng masasama, no? Diba sa ating prayer, Our Father, no? Deliver us from evil. Amen. So, pero bakit natin kailangan ng protection kung hindi na lang hahayaan ng Diyos, no? Pigilan niya na lang na atakihin tayo. Bakit niya tayo ini-expose sa pag-atake ng Diablo? Bakit hindi na lang niya pigilan? Yeah? Para hindi na siya kailangang magdepensa sa atin. No? So, di ba, nung nagrebelde ang mga Diablo, 1/3 ng mga fallen angels nagrebelde. Ang iba napunta sa impyerno, ang iba napunta sa mundo. Okay. Ang tanong, bakit hinayaan niya ang mga Diablo na maglakad-lakad dito sa mundo? Okay? At maghasik ng lagim at magbigay ng problema, mga bagyo, mga lindol, o ano pang, at mag-uudyok sa mga political leaders na magkaroon ng digmaan, patayan, mag-udyok sa mga taong manloloko, mandaya, magsinungaling, no? Saktan yung iba, yung gano'n, di ba? Sila yung nakakalimutan natin, nakala natin yung mga tao yung kaaway lang natin, pero ang sa likod ng lahat na niyan, ang nag-uudyok, nagpapaaway, nagpapagyera, lahat ang Diablo. Okay? So, bakit hindi na lang ikandaduhan ng Diyos yung ang mga fallen angels doon sa impyerno forever? Di ba? Maganda ang sagot yan. Okay? Ito rin ay hindi rin mapakali si Saint Bridget at ito rin ang tinanong niya sa Panginoon. Kasi si Saint Bridget, may gifted siya sa Panginoon na may nakikita niya sa kanyang vision ang totoong anyo ng mga Diablo, no? Sobrang nakakakilabot yung mga mukha, no? Yung twisted, no? Mga halimaw, mga mukhang halimaw. At sila ay, itong mga halimaw na ito ay walang no? Walang ilaw. Kadiliman. Puro kadiliman. At nakikita niya itong mga halimaw na ito, maaligid sa mga tao, bumubulong ng mga kasinungalingan sa kanilang tenga, no? So, at nag-uudyok na gumawa ng mga kasamaan, mga bisyo, no? At sumasayaw sila sa tuwa sa tuwing may madadala sila na gumawa ng mortal sin. Pag ang tao ay gumawa ng mortal sin, sasayawan sila sa tuwa. Okay? So, nakakakilabot itong mga pangitain na ito ng mga vision ni Saint Bridget.
Kaya sa kanyang takot, sumigaw siya at napatanong sa Diyos. Sabi niya, "O Lord, you are the King of glory. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, no? Andyan sa iyo. Itong mga halimaw na to, kaaway mo, no? Galit sila sa iyo, no? Kinamumuhian kanila, kinamumuhian kami ng mga diablo. Bakit mo sila pinapayagan? Bakit mo sila tinotolerate? Bakit hindi mo nila sila puksain, no? At para pabayaan ang iyong mga anak na maging mapayapa, no? Pinaliwanag ni Jesus kay Saint Bridget, no? Ang sabi niya, ang diablo, lingid sa kaalaman ng iba, akala ng iba, no? May mga taong kulang sa katisismo, akala nila, lalo na yung mga Gnostics, no? Akala nila ang diablo ay equal ni God, na parang good and bad, no? Parang yin and yang. There's good sa world, merong good, merong evil. Good and evil, parang equal sila, nag-aaway. No, hindi equal. Okay? Paliwanag natin, hindi yan equal, hindi yan rival na si God dito ang good God, mayroong bad na God. Hindi equivalent. Hindi sila equivalent. Dahil si God ay ang tagapaglikha. Ang diablo ay nilikha lamang. Okay? Creature lamang siya. So, wala talagang contest. Okay? So, kahit siya ay rebellious, siya ay completely under the command of the king. Okay. Kung bakit hindi pa siya pinupuksa, merong purpose ang Panginoon. Okay? Sabi ni Jesus, nilikha ko ang mga anghel for glory. No? Ngunit yung iba dahil sa pride, no? Dahil sa pride, pagpataas, na ano sila, napuksa. Sila ay naging fallen angels. Pwede ko silang puksain, no? Pwede ko silang tirisin kung ano ba dyan, no? Ang aking hininga ang gumawa sa kanila, pwede kong anytime silang mawala, no? Ngunit, hinahayaan ko silang mamalagi dahil para mahayaan kong tuksuin ang aking mga anak. Kuha ninyo? Dahil sila ay magiging kasangkapan sa pagtukso sa aking mga anak. Shocking, no? Gusto pala ng Panginoon na tayo tuksuin, no? Hinahayaan niya. Hindi dahil gusto ko silang matalo, no? Hindi dahil gusto ko silang matalo, kundi gusto ko silang tuksuin para sila ay mabigyan ng corona. Okay? Very important ito na revelation, no? Because I want them to be crowned. Gusto ko silang makoronahan. Kung sa ano pa, sa marathon, mabigyan ng medal. Yeah? Mabigyan ng trophy. Yan. So, pinapayagan ng Diyos na tayo'y tuksuin, hindi para tayo'y matalo, hindi para tayo'y mabigyan ng pabuya. So, ang sabi ni Jesus, pinakita niya na ang mga demonyo, lingid sa kaalaman ng mga diablo, hindi nila alam, no? Hindi nila namamalayan, sila ay naglilingkod para sa Panginoon, para mangyari ang plano ng Panginoon, no? So, akala nila
umaatake sila, akala nila nasisira nila ang kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang pag-aatake, lingid sa kanilang kaalaman, imbis na mahila nila pababa ang mga santo, na tutulak nila pataas sa kaluwalhatian ang mga santo. Okay? Explain natin kung bakit, paano. No? So, sa kanilang pag-atake, kaya sa pagkamatay ni Jesus, di ba? Gusto nilang patayin si Jesus. Sila ang author sa pagpatay kay Jesus sa krus. Pero hindi lang namalayan dahil namatay si Kristo, nasalba tayo. So, ano naman? Na-scam na naman ang Diablo, di ba? Hindi nila alam. Okay. So, sinabi ni Jesus kay Saint Bridget na ang virtue, ang katangian, no? Ang virtue is katangian o ugali ng kabanalan, no? Ugali ng kabanalan yung virtue, no? So, ang virtue ay hindi mo matatawag na totoong virtue kung hindi ito napasailalim sa pagsubok. No? Kagaya ng boxer, hindi mo masasabing champion pag hindi pa nakalaban yan, di ba? So, hindi mo matatawag na magaling ang isang boxer pag hindi pa nakasubok ng paglaban. Kapag hanggang practice lang yan. So, wala pa. Okay? So, isa sa ilalim sa pagsubok. Example, yung isang tao na hindi pa kahit minsan sa buong buhay niya hindi pa nakakita ng babaeng maganda, ay hindi mo masasabing chaste o may disiplina sa kanyang laman. Kung buong buhay niya bulag siya, hindi siya nakakita o andun siya sa disyerto, kasi siya lang mag-isa doon, hindi mo masabing nasubok ang kanyang katatagan. Kaya hindi pa siya nakakita ng magandang babae. Pero hindi ibig sabihin na sasadyain mong pupunta sa bar at tutuksoin mo ang iyong sarili para makita kung ano kakalakas. Mali yun. Kasi pinagbabawal yung sasadyain mong matukso. Sinasabi, lead us not into temptation. So, dapat tayo iiwas sa unnecessary dangers of sin. No? Pero, sa mundo na tinatahak natin, ginagalawan natin, hindi mo talaga mapipigilan, may dadaan talaga ng mga babae sa iyong palibot. At doon mo masusubukan kung ikaw ay may virtue. Another example, ang isang tao ay hindi niya masabing mayroon siyang pasensya kung hindi pa siya nakasubok na may nang-aasar sa kanya. No? Dali nang sabihin na pasensyoso ako kung lahat ng tao ay sumasang-ayon sa iyo. Pero kung may nang-aasar sa iyo at ginagalit ka, doon mo makikita ang totoong may pasensya. Di ba? So, para ang isang tao, no, magiging santo, kailangan niyang masubok, dadaan siya sa apoy, no? Hindi literal na apoy, di ba? Dapat bibigyan siya na papipiliin siya between God and darkness. At hindi lang isang beses, hindi paulit-ulit na pagsubok. Kasi itong ating buhay dito sa mundo, ito ay buhay ng pagsubok. Paulit-ulit mong pipiliin ang Panginoon kontra sa Diablo o sa ginagamit ng Diablo ang iyong sarili. Pinipili mo ang iyong sariling kahilayan, sariling kagustuhan. Di ba? Yun ang Diablo gagamit ng tukso. Pipiliin mo ang iyong kasiyahan. Kaya nga sinasabi ni Jesus parati, if you want to follow me, you have to deny yourself. Kasi yung sarili mo,
Yan ang ginagamit ng Diablo na uudyukin ang gusto ng iyong laman. Sabihin ng Diablo sa'yo, paano naman yung kaligayahan mo? Paano naman yung gusto mo? Puro na lang Panginoon. Puro na lang Panginoon. Wala ka ng, ano, wala ka nang binibigay pa para sa sarili mo. You deserve it. No? You deserve. Yan ang parating temptation ng Diablo. You deserve it. Naghirap ka. No? So, karapatan mong lumigaya. Yeah? Now, ang Diablo ay ang nagbibigay ng pagpili. Para siyang examiner, parang eskwelahan, magbibigay ng quiz. So, ang Diablo, ang tagabigay ng pagpipilian. No? Pinipresent niya ang exam paper sa atin. Na, example, kung tinutukso tayo na magalit, no? Yan ay pagkakataon, pinapipili ka na pwede mong practicein ang iyong meekness, ang pagmahinahon. To be meek or to be consumed by anger. So, yun ay pagkakataon. So, kada tukso, like nagbanggaan kayo dyan sa kanto, tapos exam yan, quiz yan. Tuwing may nag-insulto sa'yo, pagkakataon yan. So, andyan ang Diablo, magtutukso sa'yo na sumagot ka, insultuhin mo rin. Or, yun ang panahon na to prove your meekness. Example, pag tinukso ka na manood ng porn, to lust, o yun ay pagkakataon na pinapapili ka, yun ang panahon na pwede mong i-practice ang iyong purity. Okay? Pag tinatem ka to despair, na mawala ng pag-asa, dito, pinapapili ka, despair or hope. Hope in God. So, sinabi ni Jesus kay St. Bridget, pag tinanggal ko ang tagapagtukso, pag tanggalin ko yan, tinatanggal ko ang inyong pagkakataon ng pagkapanalo. Ha? Okay. So, kaya hindi niya tinatanggal ang Diablo. No? Kasi mawawalan kayo ng pagkakataon sa pagwagi. I would be taking away your victory. Imagine niyo, isang Olympic runner, nag-practice ng ilang taon. Tapos pagdating na sa contest, sa race, wala siyang kalaban. So, tuloy pa rin ang laro, takbo, gold siya. Naka-cross sa finish line. Matanggap niya bang medal? Yes, pero walang kabuluhan. No? Hollow victory. No? Hollow victory. Walang kabuluhan yung pagkapanalo dahil walang kalaban. So, ganito ang prinsipyo mga kapatid. Ang glory ng victory, ng pagkapanalo, kalwalatian natin, ay mas masusukat kung gaano kalakas ang kalaban. Mas malakas ang kalaban, mas malakas yung ating victory. Di ba? Parang hindi ka naman there is walang satisfaction kung nanalo ka, ang kalaban mo ang liit-liit na parang palito na isang tumba na kaagad, no? Gusto mo yung may challenge, di ba? So it is measured yung glory natin, yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa atin, no? Yung antas na ating aakyatin bilang pagiging banal ay masusukat kung gaano ka tindi ang pagsubok na hinarap natin. So ang Panginoon ayaw niya ng mga mga statue. Gusto niya ang mga anak niya ay warrior. Kaya nga church militant tayo. So the moment we are baptized, we are nag-i-engage tayo sa spiritual warfare. Automatic mga warrior tayo. Hindi tayo mga pakeme-keme.
no? Puros tayo lahat spiritual warriors. So gusto niya yung mga tadtad tayo sa mga ano, no? Sa mga kung sa kwan pa sa Bisaya, kubal, no? Sa Ilonggo, kabalan, no? May mga kalos ba, no? So, mga kalyo, napuno tayo ng kalyo dahil sa pakikipag-away, no? Gusto niya, pagdating natin sa trono, masasabi natin, Lord, inatake ako, no? Sinagupa ako, may binulungan ako ng kalaban, pero pinili kita. Yun ang gusto niya. No? Inatake ako, tinukso ako lahat, pero pinili kita. Yun ang gusto niya. Kaya nga, yun ang rason kung bakit niya tayo pinadaan dito sa mundo. Di ba? Naalala niyo yung Catechism 101? Why are we here? To know God, to love God, to serve God. So, ginawa tayo ni Lord para sa langit. Pero bakit hindi niya tayo diniretso sa langit? Pinadaan muna tayo niya dito sa lupa ng mga 80 years of life para sa pagsubok. Okay? Pipiliin natin siya araw-araw. So ang devil, okay, para siyang sparring partner natin. At napansin niyo yung sparring partner, like si Pacquiao, pag nakita niyo pag nag-ensayo si Pacquiao, ang mga sparring partner malalaki, mabibigat, at mabangis. No? Para kung sanay ka sa malaki at mabangis at malakas, lalo kang lalakas. No? Kasi kung sparring partner mo, mga bading, mga pipitsugin, no? Malamya, wala, hindi ka ma-challenge. So yung muscle ng ating pananampalataya ay lalakas sa pamamagitan ng resistance of temptation. No? Sa pamamagitan ng resistance ng temptation, mas kita mo yung mga taong dumaan sa mga grabeng mga pagsubok, nasunugan, namatayan, mga matatag yung mga taong yun. So, hindi naman lahat automatic pag dumaan ka. Kung hindi naman ikaw nakasandal sa Panginoon, puro ka naman reklamo, hindi rin pa rin lalakas. Pero yung mga taong nanalig sa Panginoon, dumaan sa mga grabing mga pagsubok, no? Like mga missionary sa ibang mga lugar na nanganganib ka ng buhay, sobrang lakas ng mga pananampalataya ng mga taong yon, no? Kung sa mga ano yan, parang mga Delta Force na yan. Okay? So, dahil sa katotohanan na natuklasan natin ngayon, maiiba na ngayon ang ating pananaw tungkol sa tukso. Okay? Maiiba na. Dati, pag inatake tayo ng grabing tukso, iniisip natin, siguro tumalikod si Lord, pinabayaan tayo, no? Baka hindi siya nakatingin sa atin, nakalimutan niya na tayo. Pero ang kabaliktaran, actually, ang nangyayari, kabaliktaran. Okay? Pag dumating sa iyo ang mga pagsubok, lahat yan, ang mga nasunugan ka, nalindol, namatayan, na cancer, ang cost niyan, ang diablo. Sila ang nagko-cost niyan. Pero, bakit hinayaan ng Panginoon yan? So, yung iba, magagaan lang ang mga pagsubok, di ba? Magagaan lang yung iba, hindi tayo parehas ng pagsubok. Yung iba, ang bibigat. Yung mga buhay nila, pag tinignan mo, grabe itong buhay na ito. Kung ako, hindi ko yata kaya to, no? Parang pang maalala mo kaya yung buhay na, di ba? Kita mo yung iba. Pero, pag dumating ang sobrang bigat na dagok sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan, nakita ng trainer, si God, na nakadecide siya na ito medyo malakas na ito. Pwede ko nang dagdagan ang bigat. Kasi ito, meaning, tumataas na ang antas ng iyong kabanalan, mga kapatid. So, nakita niya na, eto, nanalo na ito sa elementary level. Nanalo ito sa
city meet. Pwede na itong indalhin sa provincial. Tapos sa provincial, pwede na itong i-train natin to para maging sa regional meet, championship round. Yun. Pag lalong bumibigat, meaning nakikita na ng Diyos na malakas ka. Lumalakas ka. Kasi hindi kanya bibigyan ng pagsubok na mabigat sa kaya mo. Kasi kung lampayatot ka pa, hindi kanya bibigyan. So, meaning, ano yan, no? Complement yan sa'yo. So, ang devil, ganun yan, parating yan. Puro attack yan. No? Gusto kanyang kainin anytime. Yung Diablo, mga kapatid, always yan, gusto kanyang kainin, gusto kanyang patayin, gusto kanyang gutay-gutayin. Yun. Pero ang good news, mga kapatid, ang Diablo ay nakatali. Always nakatali ang Diablo. Hindi yan pinapakawalan ng Diyos na walang tali. May tali yan. Okay? At, ang sabi ni St. Bridget, kagaya rin na sinabi ni Padre Pio, no? Na kung gaano kataas yung tali na pinapayagan ng Diyos, no? Siya yung nag-a-adjust ng tali. Kung gaano kalapit sa iyo, kung gaano kalayo sa iyo. Ang nagko-control si Jesus. At nasa kamay ni Jesus ang tali. Okay? Always remember, ang Diablo ay nakatali. So, hindi niya mahahawakan kahit dulo ng buhok mo, no? Kung walang pahintulot sa Panginoon. No? At hindi kanya masisira, matutukso, maaatake na more than sa iyong kakayahan. No? Higit pa sa iyong kakayahan. Kilala ka ng Diyos, alam niya yung kakayahan mo. Alam niya yung kakayahan mo. No? Siya yung gumawa sa iyo. So, ang Diablo, ang demonyo, ang tukso, ang trahedya, ang dagok sa buhay, pwedeng mag-bark, no? Tatahol, mag-growl, parang atake, nasusunggaban ka. Dami niyang pwedeng pakita sa iyo, no? Yung kung ano mga trahedya. Pero hindi siya makakagat sa iyo kung hindi ka lalapit sa kanya. Okay? Kung hindi ikaw mismo ang lalapit sa kanya. So, hanggang doon lang siya. Okay? Pag hindi ka lumapit sa kanya, maaabot ka niya, hindi ka niya masusunggaban. Wala siyang kapangyarihan laban sa ating human will. Di ba? Wala siya. Kahit ang Diyos, hindi niya pinapakailaman ng ating pagpili. Hindi niya pinapakailaman ng ating kalooban. No? Kaya nga sinabi ni Father Bill Casey, isa sa pinakamahirap na milagro ay ang miracle of conversion. Kasi kahit magbigay pa si Lord ng conversion, hindi ito mangyayari pag hindi nag-cooperate ang ating human will. Kasi ang Panginoon ay sobrang bait na hindi niya pinapakialaman at binabiolate ang ating human will. So, kahit ang Diablo, hindi rin niya mapapakialaman ang ating human will. So, hanggang suggestion lang ang Diablo. Sasuggest siya, sampalin mo. Gumantihan mo. Sige. So, pwede siya mag-manipulate. Pwede siyang magsinungaling. No? Pero hindi kanya mapipilit na gumawa ng kasalanan. Ang huling pagboto, the final vote, nasa iyo. Okay? At ang Diablo, ito pa. No? Paano yung possession? Okay. Sige, sagutin ko to. Hindi niya na-violate ang ating human will. Okay? Ano ang nangyayari sa possess, mga kapatid? Ang nangyayari sa possess, ang katawan lang ang pinapasok niya. No? So, ang human will, andun sa tabi. Hindi nagdidesisyon. Kaya pag bumuhat ang kamay ng taong na possess at manakit, hindi yan desisyon ng tao. So, hindi nagkakaroon ng kasalanan ang tao habang napoposes. Okay? Hindi siya gumagawa ng kasalanan habang
siya ay nakokontrol involuntarily, para siyang puppet na pinapagalaw ng diablo, pinapasalita. No? So, ang physical lang, ang soul hindi nakokontrol ng diablo. Okay? So, in-explain ni Jesus, ito pa ang magandang katotohanan na malalaman natin. Ang diablo ay ang executioner. Siya ang nagpapataw ng parusa sa mga masasamang tao. Pag gustong parusahan ng Diyos, ang bibigyan niya ng hustisya ang kamalian ng tao. So, yun. Hinahayaan niyang masagasaan, mamatay, o pwede ring disiplinahin niya, pwede ring So, kung ano. So, yun din ang ginagamit ng Panginoon, ang mga So, meaning, binibitiwan niya siguro at yun ang warning ng Panginoon sa mga Israelites, di ba? Pag gumawa sila ng idolatry, hinahayaan ng Panginoon na masakupin sila ng ibang mga kaaway na mga bansa, like nasakop sila ng Babylonia. So, I will deliver you to your enemies. Di ba? Pag nagsuway sila. So, ganun din. So, yun, ang demon ang nagpapataw ng parusa sa parusa na pinili ng mga makasalanan. Pero sa mga taong matuwid at nagsisikap na gawin ang kalooban ng Panginoon, ang demonyo ay parang mga winnowing fork. No? So, alam niyo yung wheat, para mahiwalay sa chaff, kasi yung chaff at saka wheat, parang magkaparehas lang yan. Ito yung tsura sa Israel. Diba? Tinutusok ng fork at saka tinatapon sa ere para maano ng hangin. So, mabibigat yung mabibigat ang wheat. Parang sa atin yun yung palay, mabigat, babagsak sa lupa. Yung shaft, yung mga peke, mapapalid sa hangin, no? Ililipad ng hangin. So, matitira yung wheat. So, yung wind, pwede rin yun ang diablo. Siya yung ang lilipad at tatangayin ka, no? Pero yung mabibigat na mga wheat, babagsak ulit sa lupa. So, mahihiwalay ang totoong wheat sa chaff. No? Mahihiwalay ang totoong Kristiyano sa peking Kristiyano. So, hihipan niya ang simbahan, ang ikaw, ang iyong kaluluwa, bibigyan ka niya, ibababagabag niya, no? So, iligalig niya ang iyong kaluluwa, no? Bigyan ka niya ng mga anxiety, no? So, sa pamaraan na yun, malalaman kung sino ang totoo at peke na Kristiyano. So, kung ikaw ay matangay ng hangin, doon makikita at makikilala na ikaw ay chaff. Hindi ka totoong Kristiyano. So, ba't ikaw ay tumayo, no? Nanatiling nakatayo, so you are the wheat. At dito makikita ang totoo mong paninindigan, no? Katibayan at pagiging loyal, no? So, ang diablo, pinapayagan ng Diyos na yuyugyugin ang ating bahay para malaman kung saan ito nakatayo. Anong pundasyon ito? Ito, pundasyon ba ng buhangin o bato? At alam naman natin kung sino yung bato, si Kristo. Ito, tinanong ni St. Bridget ang Panginoon, Lord, pwede naman sigurong mapatunayan namin ang pagmamahal namin sa iyo na hindi dadaan sa ganitong torture. No? Pwede naman kaming magmamahal sa iyo na hindi kailangang tuksuin at
papasailalim sa ganitong mga pagsubok ng ganitong mga espiritong ito? Ang sagot ni Jesus, ito. Dito natin makikita ang mechanism of humility. Okay? Sabi ni Jesus, kung hindi tayo niya ipapasailalim sa walang humpay na mga harassment ng dyablo, sa walang humpay na pag-atake ng mga kalaban, ang kaluluwa ng tao, no, kahit ito ay matuwid, kahit ito ay banal, pag hindi ito pinayagan ng Diyos na atakihin parati, kahit ang banal na kaluluwa ng tao ay pwedeng mahulog sa pride. Mahuhulog siya sa pinakamasahol na kasalanan sa lahat. Pride. Yan. Bakit? Kasi sisimulan nating isipin na ang kabutihan na ginagawa natin ay galing sa atin. Okay? Dahil sa ating sariling kakayahan at tayo'y magaling, mabait. No? At magiging kapareho natin si Lucifer. Yun ang sin na nakapaanaw kay Lucifer. Lucy means light, the light bearer. Dahil sa kanyang pride, nakalimutan niya na ang liwanag na dinadala niya ay hindi galing sa kanyang sarili. Galing sa Diyos. At inisip niya, ang kanyang liwanag ay galing sa kanya. Yun ang nagagawa ng pride. So, pag hindi ka inatake, magsisimula kang, ang bait-bait ko. Magiging pareho tayo sa Pharisee na, thank you Lord, na ang bait-bait ko. So, kinamumuhian at kinasusuklaman ng Diyos yan. Okay? So, kaya sabi ni St. Paul doon sa 2 Corinthians chapter 12, sabi niya, di ba? Kaya hinahayaan, pinapanatili ng Diyos yung tinik sa loob ng laman. So sabi ni St. Paul, to keep me from becoming proud, para hindi ako magiging mapagmataas, binigyan ako ng Panginoon ng tinik sa aking laman. Ito ay mensahero galing kay Satanas para ako ay pahirapan para hindi ako magiging proud. Kuha niyo? Kahit ikaw ay mabait na, hindi ka pa rin exempted sa mga pag-atake. Kasi kailangan mo yan. Kasi pag wala ng pag-atake, delikado, mahulog tayo sa pagiging spiritual pride. At nakaka-impyerno yan. Okay? Now, okay. Sige. Sasagutin natin yan. Okay. Mamaya. Okay. So, pinapayagan ng Diyos, no, ang pag-atake ng dyablo para tayo'y papaalahanan na tayo ay weak. Okay? Huwag kayong mahiya, mga kapatid, na aminin na kayo ay weak. Ha? That is the truth. We are always weak. The Lord is strong. Kaya tayo nakaangkla doon sa strong. Sa sarili natin mismo, we are nothing. So, pinapaalahan tayo sa mga pag-atake gano'n, no? How weak we are, how fragile we are. Ako, gusto ko maging perfect ang aking prayer life. Gusto ko mag-rosary parati. Gusto kong malimit yung gadget. Gusto kong maging disiplinado sa pinapasok sa bibig ko pagkain. Pero, I always fail. Minsan, tinatamad, nakakamiss, nade-delay. Gusto ko paggising ko, pray ka agad. Pero minsan, nauuna yung cellphone. Minsan, nasusobrahan yung kain. So, tinatamad mag-grocery yun. So, pag ganun, Lord, sorry. Gumimisa, iba-iba iniisip. So,
nakikita natin, ang layo-layo ko pa pala. So, dahil sa mga temptation na ito, yung mga distraction, sa mga weaknesses, parati tayong, Lord, sorry, ang layo-layo ko pa. Kulang pa ko. Fragile ko. Kailangan ko talaga ang tulong mo, Lord. So, syempre, nagsisikap tayo to be perfect. Pero, si Lord ang nakakaalam on how to, kung paano tayo i-discipline. Okay? So, dito natin ma-realize without God's grace, kasi sa journey natin sa spiritual life, mga kapatid, ano yan eh, may time na spiritually high tayo, disiplinado tayo. Tapos medyo lolobo na naman yung pride natin, bagsak na naman tayo. So, basta, ang importante, nasa stage tayo na kino-conquer natin ang ating mga venial sins. No? Dapat wala na tayo sa stage na babalik-balik ka pa doon sa mortal sin. Dapat wala na 'yon. Yung ating ginagawa ngayon ay conquering the venial sins. Pero pag spiritually proud ka, pwede ka namang bumagsak sa mortal sin. Kahit sa sin of the mind, pwede ka mag-mortal sin. Pag proud ka, didisiplinahin ka ni Lord. Okay. Now, ang mga tuksong ito, mga distraction in prayer, kahinaan ng laman, kawalan ng disiplina, ang katamaran, ng ganito. Ito ay napipilitan tayo tumakbo sa Panginoon. It forces us to pray, Lord, help me. Mapipilitan tayong bumagsak sa ating tuhod at mag-pray. Napansin niyo yung sheep, okay? Kung walang lobo, aalis yan, pupunta yan kung saan-saan, mawawala. Mawawala na. Pero bakit babalik ang tupa, yung sheep, sa shepherd? Kasi natatakot kasi may lobo, may wolf. So, ang nangyayari, nagiging ligtas at hindi nawawala ang sheep dahil na rin sa kagagawa ng mga lobo kasi natakot sila. So, ang nangyayari, parang nagagamit din ang mga lobo para parating malapit ang sheep sa shepherd, di ba? Dahil sa kanyang takot sa lobo, hindi siya nagwa-wander off na mawawala, pupunta kung saan ang malayong lugar. So, sa pananaw na ito, maiiba yung tingin natin sa mga pagsubok. Imbis na tayo matakot, pasasalamatan natin ang Panginoon. No? Dahil alam nating God is in control. So dito natin malalaman kung paano lumaban. How to fight. No? So, ang kalaban, mga kapatid, hindi lang siya yung walang limit, walang pakundangan, na brute force, na pwede tayong patayin. No? Ang isipin nyo, yung kalaban ay legalistic. Example, kaya nga, if you're in the state of mortal sin, dahil legalistic ang Diablo, alam niya, siya ang nagmamayari sa'yo. So, legalist siya. Legally speaking, siya ang nagmamayari sa'yo. Kaya legalistic. At for example, sa mga deliverance, exorcism, pag wala kang patnugot sa obispo, at gumawa ka nun ng exorcism, at wala kang patnugot, simbahan, tatawanan ka ng Diablo. Aatakihin ka niya, i-retaliate ka niya, pwede ka niyang bigyan ng cancer, pwede ka niyang aksidente. Legalistic ang Diablo. So, kasi yun ang authority na binigay sa kanya. Pag ito'y lumagpas ang taong to, pwede mong hablutin. Yun ang kasunduan eh. Di ba? Now, so kung nadarama mo na may bumubulong sa yung leeg at ito'y tukso, no? Sige, patulan mo yung babaeng yan. O no? Nakawin mo yan, yung mga ganon. No? So tayo nagpapanik na. Yung natural reaction natin, mapapanik na, parang hindi ko kaya itong tukso na to, natanggihan ko ba to, no? Sobrang malakas ang temptation. Parang oo ka na sa temptation.
So again, you have to be reminded, no? Kahit yung adjustment kung ano ang haba ng tali ng Diablo, nakwenta na yan, no? Nakwenta na yan ni Lord, hindi lang by inches, hindi lang by centimeters, by millimeters. So, alam ni Lord kung gaano i-adjust yan. No? Calculated na yan ni Lord by millimeters. So, hindi siya makakalapit kahit 1 inch lang kung hindi papayagan ng Panginoon. No? Now, pag pinahabaan ng Diyos konti ang tali ng Panginoon, ng tali ng Diablo, ibig sabihin, believe siya sa iyo. Dapat, titingnan mo yan na parang binibigyan ka ng pabor ni Lord or compliment. Dahil parang sinasabi niya na itong tao to ay it's actually a compliment from heaven. Meaning, ang trainer, nasasabi niya na ito, kaya niya na ito ng heavyweight. Malakas na to. Pwede na to mag-level up. Okay? So, good news, di ba? Nga lang, medyo malakas yung atake kasi parang medyo malakas ka na. So, ito yung concept ng crown of glory. So, ang langit pala mga kapatid ay hindi para sa mga taong hindi battle-tested. Ang langit ay puno ng mga taong mandirigma na dumaan sa grabing digmaan. No? Hindi lang ito pwedeng dahil nakapinish ka lang, participation trophy, like sa triathlon. No? Kahit ano ka lang, kahit pasang-awa ka, basta natapos mo lang yung time limit, may medal ka. Hindi dahil nag-participate ka lang, bibigyan ka na, no? Ang langit ay para sa mga mandirigma na lumaban ng matatag, no? Ang kingdom ay para sa mga conquerors. Sinadya mo talagang lumaban. No? Hindi siya passive. Okay? So, ang ating glory, ang kaluwalhatian natin sa langit ay magdedepende sa kung ano katindi ang digmaan na nilabanan natin dito sa mundo. Laban sa ating katawan, laban sa ating mga kagustuhan ng laman, pinaglabanan natin. Okay? So kung yung ating Kristyanismo, ang ating pananampalataya petiks-petiks lang, kung saan lang tayo dadalhin ng hangin, hindi tayo lumalaban, wala. Okay? Now, kung never ka pang nakadarama na ikaw ay tinutukso na sa iyong laman, na parang gusto mo nang magbigay, pagbigyan yung laman mo, mga sexual lust, pornography, or gusto mong patulan yung isang tao na hindi mo naman asawa, no? So, kung hindi ka nakadarama, actually, mga kapatid, ganito, depende ang temperament ng tao. Iba-iba ang ating temptation, iba-iba ang ating weakness. Okay? Example, may mga tao talaga na pag nakakita ng pera, parang wala lang sa kanila. Yun ang natural nila. No? Natural lang sila na hindi talaga sila mahilig sa pera. Ang weakness nila, babae. Pinakita na sila ng konting balat ng babae, lalaway na. Exaggeration ko lang. May iba naman na pag pinakitaan mo ng babae, wala. Pero pag pinakitaan mo ng pera, grabe. So yun, alam ng Diablo kung ano weakness mo. Okay? So, hindi mo masasabi na, matatag ako sa laman. Wala ka naman talagang hilig sa babae. So, hindi nasubok. Okay? So, sabihin mo, ako pasensyoso ako, pacifist ako, hindi ako gumaganti. Hindi mo pa naman nasubukang nasuntok. No, di ba? So, ang totoong virtue ay nahahasa, kagaya ng kutsilyo. Paano mahasa? Hindi mo naman pwedeng hasain yung kutsilyo o ang diamond sa makintab na surface. Dapat magaspang.
Di ba? Ang esmeril, magaspang yan. So, yun ang friction of resistance. Okay. Ang gandang slide ito mga kapatid. Ang chastity, yung ang virtue of chastity ay yung nakokontrol natin ang ating laman, yung sexual urge, nakokontrol. So, chastity ay hindi dahil walang desire. No, hindi ibig sabihin chaste ka dahil wala kang desire. Pwede kang walang desire sa babae kasi may desire ka sa lalaki. Hindi natin alam. So, chastity ay hindi ibig sabihin may chaste ka dahil wala kang desire. Ang ibig sabihin ng chastity ay nalabanan mo at nadaig mo ang iyong desire. Yun ang chastity. Ang pasyensya, ang virtue of patience ay hindi dahil walang nag-iirita sa'yo. Ang patience is kaya mong pigilan at kontrolin ang iyong galit. At iyong faith is not the absence of doubt dahil hindi ka nakasanay na natukso na mawala ng pananampalataya, hindi ibig sabihin. Pero hindi ka pumayag sa mga bulong ng kasinungalingan tungkol sa pananampalataya sa utak mo. Okay? So, sino yung nagbibigay ng friction ng mga kagaspangan na yan? Yung mga nakakainis na mga sitwasyon, sino nagbibigay? Ang diablo. Okay? So, siya yung nagsusupply ng raw materials para sa ating kabanalan. Okay? Para sa construction ng kabanalan. So, walang trials, mananatili tayong baby. Spiritual baby, infant. Pero because of trials, we become spiritual giant. At ang sabi, madali lang sabihin na ito ay mga tools ng mga kasangkapan para tayo ay magiging banal kung wala tayo sa loob ng bagyo. Pero mahirap, no? Mahirap. Sa totoo lang, mahirap talaga. No? Hindi madali. Lalo na ikaw ay nalulunod sa mga tukso na sa tingin mo parang hindi mo na kayang pigilan. No? Madaling sabihin kung lahat walang problema. No? Pero ang hirap kung ang iyong marriage on the rocks, may addiction ka, lahat. No? Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Isa pa, dapat malaman natin ang kaibahan ng feelings at consenting. No? Okay, example. Kasi dito, maraming nabibiktima na mga mabubuting tao ang diablo dahil dito. So, ano ibig sabihin? Like for example, papasukan ka niya ng idea sa utak mo. No? Mga blasphemous na mga isip na kung mabait si Lord, bakit niya ako ganito? Walang kwenta si Lord. Ganun. So, pupunta niya sa isip niyo or mga malalaswa sa isipan mo during prayer o ano. Tapos sabihin ng diablo, tingnan mo, kung totoo kang mabait, kung totoo kang Kristiyano, bakit mo iniisip yan? Huwag kang maniwala. Galing sa diablo yan. Okay? Ano pa lang yan? Feeling. So, ito ay kasinungalingan galing sa diablo. So, ibig sabihin, pag kinahulan ka ng aso, hindi yan kasalanan. Pag inatake ng diablo, hindi kasalanan. Yung iniisip mo, hindi yan kasalanan. Magiging kasalanan lang yan pag hindi mo nilabanan. Okay? Pag binuksan mo ang gate at sabihin mo, oo nga dapat ganito. So, pag hinayaan mong kagatin ka ng aso. So, ang sabi ni Saint Bridget, no? Sabi ni Jesus kay Saint Bridget, kahit 1,000 pagsubok, 1,000, ilang libo pa yan ng mga tukso ang darating sa iyo. Kahit anong bangis, ano ka suklam, ano ka dumi, ano pa ka ano yan, no? Nakakadiri na mga tukso ang darating sa isipan mo, hindi yan magiging kasalanan kahit venial sin kung hindi mo papayagan. Okay? Pag hindi mo tinanggap.
As long as sinabi mo, Lord Jesus, help me. Grabe na yung mga intense na mga feelings mo, yung mga sexual. Sabihin mo, Lord, help me. Tulungan mo ako. Hanggang galit ka sa kasalanang iyon, no? At sinasabi mo, Lord, tulungan mo ako, no? Sa panahon yun, akala mo nagkakasala ka, ang opposite, yung kabaligtaran ang nangyayari. Nagkakaroon ka ng point sa langit. Hindi kasalanan ang nangyayari. Point sa langit. No? Merit. Nadadagdagan ang corona mo. Nadadagdagan ang medal mo. Okay? So, inatake na ka ng Diablo, akala niya madudumihan ka niya. Ang nangyayari, dahil nire-reject mo siya, lumilinis ka lalong lumilinis ang jacket mo. Akala niya madudumihin niya ang jacket mo, lalong lumilinis. Okay? So, by the way, ang mga demonyo ay expert. Para silang sniper. Alam nila yung kahinaan mo. So, kung ang kahinaan mo ay pride, papadalhan ka niya ng someone na bubulahin ka na ang galing-galing mo, ganun. So, yun ang papadala niya sa'yo. Pag ikaw naman, ang kahinaan mo ay madali ka malungkot, madali ka malumbay, madali ka ma-depress, bubulungan ka naman niya na walang kwenta lahat yan dito sa mundo. No? Nothing matters, kahit anong gagawin mo, walang kwenta, walang patutunguhan. Now, kung ang weakness mo naman ay temper, madali ka magalit, nang ititem ka niya na pag nag-drive ka, lahat ng mapupuntahan mong intersection, red light. So, sasadyain talaga niya na tutuksoin niya talaga niya na lahat ng mapupuntahan mo na traffic light, red light. Diba? Lalo na pag ikay nagmamadali. Napansin niyo minsan kung kailan ka nagmamadali, doon pa talaga Kasi Diablo yan. Gusto niya magalit ka. Gusto niya mawalan ka ng pasyensya. Okay? So, ganun ang Diablo. Okay? So, itong mga target na harassment na targeted na harassment ito, tina-target talaga niya. Ito ay diagnostic tool. Para nagpapalaboratory. Para lalabas ang mga crack sa buhay mo. Mga crack sa ugali mo. Huwag kang mag-alala. Diagnostic yan. Kasi, pag hindi ka inatake yung vanity mo, yung pasyensya mo, yung lust mo, hindi mo malalaman na ikaw pala ay vain. So, nung nalaman at nakita mo na, na lumabas yung galit ko, lumabas yung pride ko, kung hindi masubok yan, bakit aabot ka doon sa hukuman harap ng Diyos at doon mo lang malalaman na vain ka pala at huli na ang lahat? Magpasalamat ka na ito'y lumabas at nakilala mo ang iyong sarili na may kulang ka pa pala. So, ina-attack ng mga forces yon, yung mga weakness mo, para ipakita sa'yo at para masolve mo yan. Para maaga pa, maayos mo na, magawa mo na, at matanggal mo na sa buhay mo. So, yung devil, para siya yung taong sinisipa. Nasubukan nyo na bang sinisipa yung gulong ng kotse nyo? Sinisipa kung kulang ba sa hangin? May leaking ba? Yun. Kala mo, sinisira yung kotse mo, pero actually, sinisipa para makita kung may flat ka ba. Meron kang leaking. Para pagdating mo sa highway sa eternity, hindi ka flat. Okay? At ito pa, ang ganda. Okay? Pinapayagan ng Panginoon na tuksoin tayo ng Diablo para dahan-dahan tayong ma-detach sa mundo. Kailangan yan. Kailangan ma-detach tayo. Hindi ka mapupunta sa langit pag hindi ka detached sa world. Nung sabi ni Jesus sa Bible, anyone who loves the world, the love of God, the love of the Father is not with him.
Do not love anything in the world. No? So, kailangan natin yung heart natin. Yes, nakatira tayo dito, may pera tayo, pero yung heart natin, hindi naka-attach. Anytime pwede nating i-give up, iwanan. Hindi naka-attach. So, yung mga trahedya, mga dagok, mga pagsubok, ano ba dyan, dinadahan-dahan tayong ma-detach sa mundo. Kasi kung ang buhay natin ay parating madali lang, easy-easy, komportable masyado ang buhay natin, ano mangyayari? No? Ma-fall in love tayo sa mundong ito. No? Exile lang tayo. Kasi Padre Pio, tinanong, sana yung mga furniture sa kwarto mo, Padre? Wala. Bakit wala? Eh, hindi naman ako taga dito. Dadaan lang ako. Ba't ako magpo-furniture? Yung sabi ni Padre Pio. No? So, kung masyado tayong komportable sa mundong ito, baka ayaw na nating iwanan ang mundong ito. Baka tayo na tayo ng kastilyo dito at makakalimutan na natin ang heavenly Jerusalem. So, kung hindi tayo nasusubok, magiging mataba tayo, tamad, at malambot. No? At dahil sa galit ng Diablo sa atin, ginagawa niya ang mundo na hindi komportable. Hostile place. Di ba? Napansin nyo? Ay, ang sarap ng buhay. After ilang linggo, ilang araw, may problema na naman. Kailan man matatapos sa problema? Parang walang perfect. Yes, totoo mga kapatid. Wala talaga perfect kahit saan ka pupunta. America, New Zealand, Hong Kong. Kung saan man, andun ka na sa magandang subdivision, may magbubwisit sa'yo, may kapitbahay kang abusadong mag-park. Lahat yan mga kapatid. Sinasadya talaga yan para hindi tayo makuing komportable sa mundong ito. Kasi baka ayaw na natin. Kasi hindi ito yung tahanan natin. Okay? So, parati tayong hinahabol ng Diablo. Pag tayo hinabol, saan pupunta yung tupa? Pupunta siya sa shepherd. Pupunta siya kay Jesus. Okay? At dahil sa takot natin sa kaaway, napipilitan tayo mapupunta sa bisig ng ating Panginoon. Okay? Doon tayo. Lord, help me. Lord, nakalimutan ka na naman kita. Nakalimutan na kita. So, kaya nga, yung mga taong pupunta sa amin dati for deliverance, exorcism, no? Nagiging banal. Doon sila nagsimulang mag-rosaryo, magsimba, mag-confess, buong pamilya, nag-iba yung ang direksyon ng kanilang buhay. Na? So, sa temptation, pinaalalahanan tayo parati na hindi tayo safe sa ating sarili lamang. Kailangan talaga natin always 24 hours grace. No? Hindi, tinatanggal niya ang independence. By the way, ayaw ni God ng independent tayo. No? Ayaw ni Lord na tayo maging independent. Gusto niya parating dependent tayo. We are like children, like baby, na nakadepende parati sa Kanya. Ayaw na tayo na, kaya nga gusto niya, give us this day our daily bread. Araw-araw tayong hihingi. Araw-araw tayong humingi. Okay? So, kung walang temptation, maliligaw tayo. Magiging lukewarm. At alam niyo naman ang mangyayari sa mga lukewarm, I will spit you out of my mouth. Pag naging maligamgam tayo, hindi tayo mainit. Okay? So, pero dahil sa atake, nagigising tayo. Nahampas tayo ng 2x2 sa ating noo, matatauhan. Kaya kumukuha tayo ng rosaryo, no? May gumagambala sa bahay natin, may umaandar yung electric fan na walang tao, may nag-i-scratch sa ating balat na wala namang tao, at saka hinaharas, demonic harassment. Minsan lang yan. Pero yung pinaka-common yung temptation. So dahil doon, nagsisimulang mag-rosaryo, sisimulang mag-confess. So, ang epekto niya ay
kabanalan, di ba? So, ang nagsusumikap ang Diablo na kakalad ka rin tayo, hihilahin tayo sa impyerno, pero ang nangyayari, accidentally, hindi niya sinasadya, tinutulak niya tayo papunta sa mga sacraments. Yeah? Yun nakikita namin sa mga nangyayari sa mga pasyente dati. No? So, komportable ang kanilang buhay, materialistic, walang pakialam sa pagsisimba. Nung nagsimula ang problemang ito, na demonic harassments, na stroke si Papa, si ganun ganito, nagka-heart attack, ganun. So, kadalasan, usually ang prayer natin, Lord, tanggalin mo tong mga tukso na itong mga pagsubok. No? Pero minsan, dahil sa awa ng Diyos, pinapayagan niya. Tinatanggal niya minsan. Pero kadalasan, ang sagot ni Lord, no, hindi. Hindi ko tatanggalin. Dahil ang aking grasya ay sapat para sa iyo. My grace is sufficient for you. Hindi ko ito tatanggalin dahil gusto kong makabuild ka ng spiritual muscle. At ang gusto ng Diablo ay aayawan natin yung pabigat sa buhay. Kailangan nating ayawan at layuan yung weight, no? Gusto niyang sabihin natin na it's not fair. Bakit ako? Nagsisilbi naman ako sa iyo. Pero yung totoong warrior, ang sasabihin ng totoong warrior ay, yes, mabigat itong pinapasan ko, pero ito ay makakapagpatatag sa akin, makapagpapalakas sa akin. So, kung malaman mo yan, sa kada bulong ng Diablo ng mga kasinungalugan, yan ang pagkakataon na sasagutin mo ng katotohanan. Sa kada panahon na magsasuggest ang Diablo na gumawa ng kasalanan, yun ang panahon na gagawin mo ang pagmamahal at kabutihan. No? So alam natin na kahit lion pa siya, nag-growl, siya ay nakakandado, siya ay nakakadena. At parati, huwag mong kalimutan na nakatingin parati ang Panginoon sa kada galaw natin. Na pag sa tingin niya yung laban natin, laban sa Diablo, ay medyo bumabangis at parang naging unfair na, mag-i-step in. Papasok si Lord at tutulungan niya tayo. Huh? Hindi one-sided ang away. Akala natin, pinapadala sa atin ang Diablo at tinotorture tayo at ang gagawin lang natin, tiis lang tayo ng tiis. No. Etong kagandahan dito mga kapatid. Ito yung good news. Akala natin one-sided lang, pero sa kada tanggi natin sa mga pagtukso, nasasaktan ang Diablo. Nasusugatan siya at sobrang torture sa kanya. Akala natin tayo lang nagtitiis, one-sided lang. Binabanatan lang tayo, tapos tiis-tiis lang tayo hanggang mamatay. Tapos doon na natin sa kabilang buhay makukuha yung ating gantimpala. No. Nabubugbog natin ang Diablo sa kada tukso na binibigay niya sa atin. So, ang laban, both sides. So, nagka-counter attack pala tayo, hindi natin namamalayan, nagka-counter attack tayo, hindi lang tayo puro defensive, offensive pala tayo. So yung kada tukso na tayo gumawa ng kahilayan, pero sinagot natin ng pagkabanayad, purity, no? Chastity, offensive yan, offensive weapon. Nasasaktan natin ang Diablo. So, hindi lang tayo nagsosurvive, pinapahiya pa natin siya. Binabubugbog natin siya. So, kada gawa natin ng mabuti, nabubugbog pala natin siya. Okay? So, hindi lang tayo mga punching bag. Tayo ay umaatake at
binubugbog din pala natin siya kada tanggi natin. So, tukso siya. Tinanggihan natin at ginawa natin yung kalooban ng Diyos. Nabubugbog siya. Okay? So, for example, yung isang binata, nakaharap sa computer, natutuksyo siyang pupunta kaya ako sa website ng mga pornography. Tapos sinabi niya, no. I will not do it because I love Jesus. Sabihin niya. Nako, parang ina-uppercut ang diablo niyan. Ina-uppercut at sinusuflex pa. No? At ayaw na ayaw ng diablo dahil ang tingin niya sa atin hamak na hampas lupa lang tayo. Mga taong grasa lang tayo, mga tao. Sa tuwing natatalo natin siya sa tukso, no? Natatalo natin siya, para siyang grand master ng chess na tinalo ng isang batang paslit. So, insulto masyado sa kanya. No? Na natatalo siya ng bata. Kasi ang tingin niya sa atin, mahihinang nilalang. No? Yun ang rason kung bakit pinagpapatuloy ng Diyos na hinahayaan tayong atakihin ng diablo para maparusahan ang diablo. Kuha niyo? So, napaparusahan ng diablo sa pamamagitan natin. No? Di ba sabi sa Bible, do you not know that you will be participating in the judgment of the angels? So, sa arrogance ng demons, we are punishing them. Every time na tumanggi tayo sa tukso. So, nakikita ni Saint Bridget na kumakaripas ng takbo ang mga diablo laban sa mga humble and holy souls. Hindi dahil makapangyarihan ng tao, dahil natatakot sila mapahiya. Kasi napapahiya sila ng mga mahihinang nilalang. Okay? Okay. Ito pa. Nakikita ni Saint Bridget na ang hagdanan patungong langit. Parang patungo pa lang langit ay hagdanan. Ito ay puno ng tinik, magagaspang at mga lubak-lubak yung hagdanan. Hindi siya makinis, hindi siya makintab at hindi siya malambot. Masakit, maraming matutulis at lubak-lubak at puno ng mga tinik. Ito ay nagre-represent ng temptation, insult, mga insulto, persecution, struggles of life. So, nakikita niya ang ibang mga tao umaakyat, pero dahil sa hirap, sinasabi nila, God, this is very hard. God is so cruel. So, hindi nila tinutuloy ang pag-akyat. Hindi sila nagsisikap. So, nanatili sila sa putik. Ibig sabihin, nanatili sila sa kasalanan. Pero yung iba, spirit of warrior, realize nila na kailangan itong mga tinik, itong mga lubak-lubak na ito, ay kailangan para makaakyat sila. Dahil kung ito'y masyadong makintab, madudulas sila pababa. Pero dahil ito ay may lubak-lubak at ito ay magaspang, makakakapit sila at makakaakyat sila. Kasi kung sobrang kintab, meaning komportable, mai-slide ka pababa. Okay? So, kahit hinahawakan nila itong hagdanan at nasusugatan ang kamay nila dahil sa hirap, kaya nilang buhatin ang kanilang sarili pataas. No? Dahil sa mga pagsubok na ito. So, imbis na ma-depress tayo dahil meron tayong boss na masugit, asawa na madaldal, madakdak, tingnan natin ito na kasangkapan na para sa ating points na mapatunayan natin na sasagutin natin ang kabutihan. Yung mga, bakit pa ako masyadong parating natutuksong uminom? Sana wala na itong tukso ng pag-inom. No. Kung may tukso man ng pag-inom at nilabanan mo, points yan. Sana wala na itong tukso na
sexual. Kasi kung wala tong sexual, makakapag-pray ako. Habang nagpe-pray ka at dinidisturb ka ng mga sexual thoughts at nilabanan mo, points yan. Mas marami kang points. Pero sasabihin ko rin sa inyo ang sikreto. Para kukonti rin ang iyong distraction, huwag masyadong manood ng mga palabas. Maraming palabas, Netflix, mag-i-store sa brain mo, yun ang gagamitin ng Diablo. Nilalapit mo sa temptation. Kaya, ilimit mo kung pwede sa mga masyadong sobrang mga balita, masyado kang curious, daming mga chismis diyan, nakikisaw-saw ka. So, mas lalo kang ma-distract. No? So, di ba? Hindi ka naman makakaakyat kung glass yung wall. Pero kung may lubak-lubak, di ba sa mountain climbing, doon sila kumakapit sa mga konting mga lubak-lubak, may mga butas dito. Di ba? So, nagpo-provide ng mga butas na yan, mga lubak-lubak na yan, mga magagaspang ang Diablo. So, ang santo, mga kapatid, malapit na tayo matapos. Okay? Ang santo ay hindi yung tao na ang buhay niya ay madali lang ang pag-akyat. Dahil madali ang buhay niya. Ang santo ay ang taong humarap sa napakahirap na pag-akyat. Yun. The one who faced the roughest ladder pero nagpatuloy umakyat. No? Hindi sila naging santo dahil madali ang kanilang buhay. Ngunit sila ay hindi sumukong umakyat kahit mahirap. Okay? Like, may temptation na, sige, saktan mo. Suntukin mo. Tapos sinabi mo, hindi. I will offer this anger to you, Lord. Hindi ko ito actionan, no? Para ka nagbuhat ng 500 kilo na weights. So, before nangyari yung tukso na yon, yung insidente yon, nang nilabanan mo, after 10 minutes, naging malakas ka kumpara sa dati. Mas malakas ka, para ka nagbuhat ng 500 kilos. No? So, yung feeling, tandaan natin, hindi ang kasalanan. Naging kasalanan yan kung ating papayagan. So, workout. Parang kang nag-workout paulit-ulit. Kada tanggi, nagkakaroon ka ng spiritual strength. Itong spiritual strength, mananatili na walang hanggan. Okay? So, pwede niyang apektahan ang iyong health. Pwede yung emotion. Pwede niyang i-manipulate kung ano-ano. No? Pero, ang handle ng pintuan ay nasa loob. Pwede lang siyang mag-scratch sa labas ng pintuan. Papasukin mo ako. Pero yung handle, wala siyang handle, nasa iyo. Pag binuksan mo, pag pinapasok mo siya, so kung wala kang masisisi, walang makapagsabi na, Lord, hindi ko talaga napigilan dahil sobra talaga ang pagsubok. No, walang makapagsabi niyan dahil kilala ka ng Diyos at hindi ka niya talaga bibigyan ng hindi mo kaya. Okay? Siya ang may hawak ng tali kung ano kataas. So, kung bakit ka nahulog sa kasalanan, so, dahil hindi ka lumaban. Dahil sinurrender mo. Sa kada pagkahulog sa kasalanan, it is always been a choice. No? It is always a choice. Dahil sinurrender mo ang fourth. So, ito yung ating last slide. Ang gera, ang digmaan ay totoo. Totoo talaga, nangyayari. No? Buksan natin ang ating mga mata. At mabangis ang ating kalaban. Pero, ang ating pagwagi, ang ating tagumpay ay nakasulat na. Para sa mga taong, no? Sa mga taong hindi tumitigil sa paglaban. No? Nakasulat na ang ating tagumpay kung tayo'y hindi titigil sa paglaban.
if we refuse to give up. God bless us all. So may sasagutin lang akong question dito kanina sa chat. Saan na yung chat? Okay. Okay. Just messaging ahead po, Doc. Is it okay, Doc, if I heard something like hissing near me, like nag-psst and nobody was there? Then I hiss in return, feeling brave, but I'm really scared. Then I just prayed after. May naghihiss, no? Sa wala namang tao. Okay. So, I would not advise na mag-hiss ka rin na psst mo ay parang sunlugon mo, no? Because hindi naman yan lumalaban ng patas yung kalaban natin. Ang pinakamaganda ay sa iyong mind, kaya sa isipan mo lang hindi mo sinasabi, I rebuke you, evil spirit, in the name of Jesus. You pray the angel of God or you pray the Hail Mary. Just pray. Huwag mo siyang labanan na parang tao. Hindi naman kasi tao yan no? So, talo tayo sa kanilang kapangyarihan. So, pag may mga ganyan, harassment ng demonyo yan, you pray the angelic prayers like Angel of God, Saint Michael, or any prayer. No? I rebuke you in the name of Jesus. Mama Mary, help me. So, yun. Okay? Tapos, isa pang tanong, possible po ba na parehong will ng demonyo at nung tao sa possession? Pareho ang will. Pwede siguro, sometimes, siguro may nangyayari kung yung taong na-possess ay nabubuhay sa kasalanan at minsan nagkakatugma. Pero ang prinsipyo dyan ay ligtas sa accountability ang tao kung siya ay nasa trance, in the state of trance, wala siyang personal culpability sa kasalanan. Pero may mga panahon na sinabi ni Father na hindi full possession, na may panahon na napoposes ang tao, pero may konti siyang awareness. Gising siya. Di ba minsan sisigaw ang tao during possession, sakit-sakit ng holy water, pero pag nagising na siya, tinanong mo, nasaktan ka ba kanina? Hindi, wala akong maalala. So, yun, full trance yan. Pero may time na partially awake ang tao, nasasaktan ang demonyo at siya nasasaktan rin. Naalala mo, nasaktan ka, nasaktan talaga ako kanina. May mga ganon. May mga ganong sitwasyon. Okay? At kung during na siya ay awake, conscious siya, at nag-will din siya na manakit, at pumapayag siya sa pananakit, pwede rin siyang responsible sa kanyang kasalanan sa pagpanakit during deliverance sessions. Okay? Sige. Okay lang po ba? Good evening, Doc. Kapag matulog sa gabi is mag-hold ng rosary po kasi may gawa kasi na may pangit na gawa sa kamay kapag tulog pero ngayon hindi na. Yes, okay na okay. Okay na okay na maghawak tayo ng rosary because yung Diablo, kahit sa physical rosary, takot sila. No? Pag blessed, lalo na pag blessed, dapat blessed. Okay? So, igigreet ko lang dito ang mga nagtiyaga dito sa Zoom. Hello, Brother Drew, Brother Earl, Sis Evelyn, Sis Hazel, Sis Marilyn, Sis Neneng, Brother Ramel, Brother Ray Valdez, Brother Art, Sis Cheryl, Sis Catholic, dalawang Sis Catholic, Sis Del, Sis Mel, and Sis Yuyen. Good evening, Doc. Good evening, Sis Neneng. Good evening. Good evening. Sis Neneng, ikaw naman mag-closing prayer.
Sis Neneng, are you there? Okay. Good evening, Doc. Oh, ikaw na mag-closing prayer, sis? Okay, Doc. Okay. Okay lang, Doc. Our Father. Sure, kahit maikli. Basta from the heart. Okay. Let us all remember that we are in the holy presence of our holy triune God as we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Neneng, for the closing prayer. Mga kapatid, Thank you. salamat sa pagdalo, sa pagtyaga dito. Thank you. Bye. See you Bye-bye, next week. Doc. God Thank bless you all. you. God bless you all. Don't forget for the Friday abstinence. Na Thank Paris you din, Doc. Mayon. Thank you Okay. po. Bye-bye. God bless. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Record.